Yun o mga kaharabas, syempre po, welcome na naman sa ating aviary ano. So ngayong episode mga kaharabas, ang featured Nyay. Ang featured ano po natin, featured bird ngayon ay ang parakeets o yung tinatawag na budgerigar or budgies. So ito po sila. Ingay, huwag maingay. Yun. So, hindi natin masyadong na-feature tong ating mga parakeets ano, kasi lately po masyado tayo nakapokus sa ating blue nape parrot o BNP. So ayan, simple lang na mga karabas yung episode natin ngayon. Papakainin lang natin sila, tapos i-update ko po kayo doon sa mga sisiw. Meron na po mga sisiw ano. Nakapapisa na po ako ng 3 kasi the moment na dinala ko po sila dito, after a week nangitlog agad, tapos parang after 10 to 12 days nakapisa po sila, tapos after how many days lang or weeks, grabe malalaki na agad yung mga sisiw natin ano. So anyway, kuha muna tayo ng patoka. Ang patoka po natin ay yung African African mix seeds. Kaparehas po ng patoka natin sa ating African lovebird. Yan. Tignan tayo. Yan. Okay na yan. Actually, hindi nila kayang ubusin sa maghapon yan. Yan. Mas konti pa dyan, mas okay. Pero ganyan. Medyo gutom na yan sila ngayon mga karabas kasi medyo late ko silang makapakain ngayon. Kasi galing po akong vlog, nag-hunting po kami ng isda ano. So ayun, pagkatapos ng vlog, diretso dito, ito pa yung attire ko ngayon. Diretso dito at i-vlog naman natin yung ating aviary syempre. So ayan, pasok tayo sa ating enclosure o cage. Simple lang po yung gulungan natin, single door lang. Pero na-appreciate ko po yung mga message nyo ano. So dapat nga po talaga double door ito para mas safe sila. Hindi ako masyadong pa dati ano, pamilyar. Pero anyway, mababait naman po sila at hindi sila palatakas. Hindi sila palatakas ano, yun ang napansin ko kahit na hindi nagbo-vlog, basta bukas na ako diretso diyan ng pakain. Hindi naman sila hindi sila tumatakas ano. Ayan, yung pagkain. Ayan. Tubig, meron pa. So may gamot pa yung tubig nila na yan, vitamins. Ayan sila, cute. Napaka makukulay po ng ating mga budgies mga karabas. Yan. Yun. Right. Paano ba natin malalaman mga karabas kung babae lalaki yung ating no? Yan, pag-usapan natin. Simpleng lang. Simpleng kaalaman tayo. Yan, magugulo muna tayo dito sa kanilang cage. Dito tayo sa sulok lang para hindi sila masyadong. Tapos pag dito tayo, dahan-dahan lang yung kilos natin. Dahan-dahan lang rin yung boses natin ano. Ayan po sila. Paano ba natin ma-distinguish mga karabas ang babae at lalaki na budgerigar? Kung sa African lovebird po, medyo mahirap by sight, medyo mahirap pong i-distinguish yung babae at lalaki. Although yung mga experts, sa tingin lang rin nila kayang-kaya agad yung African lovebirds. Ito pong parakeets o itong budgies o budgerigar, napakadali pong malaman kung babae at lalaki. So, sample po Ang lalaki po ay usually kulay blue yung ilong. Diba? Kulay blue yung ilong. Ayoko sanang pag-usapan yung mga ilong mga kaharabas at medyo tayo dyan. Medyo guilty tayo dyan pag ilong yung usapan. So, ilong ng budgies yung pag-usapan natin yun. So tingnan nyo po yung ang ilong po ng lalaki ay
usually kulay blue. At ang ilong ng babae ay either white or kulay ano lang, kulay flesh, kulay lang ng ano niya, ng beak ano. Tingnan niyo po, sample tayo. Ito mga karabas. Lalaki to. Yan, lalaki yan. Nakita niyo? Medyo ano pala siya. Hintayin natin sila mag-settle. Settle down. Yan. Ito si Pogi. Pinangalanan namin ni Misa Rabas ng mga to eh. Wait lang ha. Ayan, si Pogi. Yan mga karabas ay lalaki. Tignan niyo po yung ilong niya. Magulo, hindi ma-focus oh. Lang mga karabas ha. Wala pa na ako mag-focus. Ito na lang, si Platops. Ito pong si Platops. Yung green na yellow yung ulo niya. Lalaki po yan. Tingnan niyo po ilong blue. Pero yung katabi niya, si Tisay. Ito. Yan, yung napakagandang chicks na yan. Kaya pinangalan namin siyang Tisay kasi ang ganda niya. Tingnan niyo naman oh. Tingnan niyo po yung ilong niya. Kulay white. Diba? Yan si Tisay. Babae po yan. Kasalukuyan po siya may sisiyo. BTC pa pakita po natin. Si Tisay. Si Platops. Ba't Platops? Yung ulo niya po, tingnan nyo. Flat tops. Yan. Si Platops yan. Lalaki po yan. Si Dilaw ay babae. Ito po siya. Obvious naman, di ba? Na dilaw yung, nakulay dilaw siya kasi pangalan niya Dilaw. Tingnan niyo po yung ano niya. Hirap mag-focus ha. Yan. Yan. Tingnan niyo po yung ilong niya ay kulay white or kukulay lang ng beak niya. Ayan o. Lapitan natin ng konti nga. Kaya pa naman yun. Yan. Tingnan niyo po yung mga blue ang bawat blue po ang ilong. Yan po ay lalaki. Pares-pares na po yan. Yan. Ito po bagong sisiw. Ito po. Ito si Ugod. Yan po ah. Yan ay si Ugod. Yan. Yan kulay blue. Babae po yan. Yan po si Ugod. Ito ang asawa niya. Yan. Ito. Asawa niya po yan. Magkasama po sila. Ito ang anak nila. Yan. 1 2. Yan, bagong pisa po yan. Bagong baba sa pugad. Saan yung pangatlo? Yun, pangatlo. Yan. Tatlo po yung ibaba niyang sisiw. Tapos, mga karabas, grabe. After bumaba nung tatlong sisiw, grabe, meron na pala agad itlog. Tapos nakapisa na agad. Tapos after few days, ito na agad. Yan yung mga karabas, update ko sa mga season. Although napakita ko na siya sa mga previous vlog natin. Ngayon focus natin meron na uling sisiw. Ayan o. Bilangan natin ko ilan. 1 2 3. Aba, 4 mga karabas. 4 na sisiw ang meron sa pugad na to. Grabe, ang bilis. Ang bilis nilang dumami oh. Ayan oh. Yan, 4 po sila sa isang pugad. Grabe, gaganda ng kulay. Solid ang kulay. Silipin natin ito isang butas. Wala. Silipin natin kabila. Wala. Uy, may sisiw din. Ito po mga karabas, anak ni Tisay ito. Grabe, ganda ng kulay.
Kulay blue. Ayan o. Focus natin. Suplada. Ayaw humarap oh. Parapin natin. Ayaw humarap. Suplada. Ayan siya. Pang-apat. Itong kabila. Ito ang alam ko makarabas may sisiw din to. Meron din. Ay, hindi. Ano pa lang? May itlog pa lang siya. Ano, naglilimlim. Ilang 1, 2, 3. Aray, grabe yung itlog naman na to. Kung gaano karami. Solid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10? 2, 4, 6, 8, 10. 11. Grabe naman. Mapisa mo ba lahat yan, inay, ha? Grabe. Marabas. Santambak naman ang ano na to. Santambak ang kanyang itlog, ano? Grabe, nakakatawa. Daming nilang ano, daming itlog. So imagine, may tatlo dito. May tatlo na ako napapisa. May tatlo, may apat dito. May isa dito, 5, 8. Tapos 10 yung itlog. Grabe, mapisa lang dyan ang 4, 5. Ang bilis nilang dumami, mga kalabas. So kailangan ko na talaga makapag-apply ng farm permit para legal po tayo makapagbenta ng nitong mga ibon, kasi makuha man lang natin yung mga pang patuka-tuka sa kanila, di ba? Yung malaking bagay. Kung ganyan sila kabilis mag-produce, talagang pwede tayong kumita dito. Maaaring pagkakitaan natin, ano? So, yun nga lang talaga, gawin natin legal. Wala tayong gagawing labag sa batas dito, mga karabas, kasi siyempre, bawal is bawal. So, mag-apply po ako ng farm permit para legal tayo mapagbenta ng mga ibon. So ganito po yung tinatawag na captive bred, ano, na lagi kong na-explain. Dito sila nabuhay, or dito sila napapisa, dito sila lumaki sa loob ng enclosure. So in captivity. So allowed po natin silang ibenta as long as kumpleto yung papel natin, ano. So ganun po yan. So hindi naman nila nami-miss yung outside world kasi hindi naman nila naranasan, di ba? So by the way, ang mga budgies po or budgerigar ay ang native po na to, native country po na to, or native continent na to ay Australia. Native po sila sa Australia. So may mga ilang parts nga po doon, may mga ibang lugar na considered as pest itong mga budgies. So tingnan ko po kung makakuha ako ng clip. Makakuha ako ng clip na sila considered as pest, no? So ano ko po pag nakita ako ng clip. So anyway, ayun. Mga karabas, panoorin natin sila sandali na kung paano sila kumain ng kanilang pagkain, ano? So anyway, na-update ko kayo sa mga pugad tsaka sa mga bagong pisa nating sisiw. So ayun, tara panoorin natin. Sabay-sabay natin panoorin, mga karabas.